Magandang araw sa ating lahat and welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskarting nanay at tara samahan niyo ako dahil magluluto tayo ng chicken apritada. At dahil meron nga kaming alagang manok na native manok, ngayon ay magluluto tayo dahil pwedeng-pwede na itong katayin para naman makatipid tayo sa pangulam ngayong araw. Kaya naman wag din natin patagalin, tara na at atin ang umpisahan. So dito ayan, kumuha lang kami ng isang manok. So, hindi ko na sa inyo pinakita kung paano namin hinuli at kung paano namin kinatay. Para naman hindi na tayo matagalan. At kita nyo naman dun sa ating manok. Ayan. So, nalinisan na namin to. Natanggalan na namin ng laman loob, pati yung atay at yung balun-balunan. So, ito lang yung ating gagamitin para sa ating chicken apritada. At dahil nga meron kaming alagang manok, ayan, isang tip din mga manay, kung meron kayong malaking bakuran, maganda po talaga mag-alaga ng mga ganito. Mga native na manok, bibe, para nakakatipid tayo sa pang-ulam-ulam, lalo na samahan pa natin ng mga gulay. At dahil nga isang buo ito at tinimbang ko, 1 kilo din mahigit yung timbang niya, kaya naman ito ang naisipan ko na lutuin sa aking pamilya. Pagkatapos kong ma-chop ay susunod ko na rin yung mga gulay na ating gagamitin. So dito, gumamit ako ng isang medium size ng carrot. Then, babalatan po natin to. Or nasa inyo kung gusto nyong damihan ng gulay. At chinap ko lamang po ng paganito. Malalaki po yung hiwa. Then, meron din tayo ritong 3 piraso ng patatas na medium size ang sukat. At ikakat din natin ng hindi naman kaliitan. Yung sakto lamang gaya ng nakikita ninyo. So dito sa ating recipe, napakadali lang din po nitong lutuin at siguradong magugustuhan po ng inyong mga anak. Gagamit din tayo rito ng 4 na pirasong medium size ng kamatis na hinog. At syempre, hindi mawawala ang ating gagamitin sa pagigisa. Kailangan natin ng sibuyas. At dahil maliit na sibuyas ang meron ako sa kusina, 3 piraso ang aking ginamit dito. At meron din tayong 6 na butil ng bawang. So dahil tapos na tayo dito, linisan naman natin yung ating karning manok na chinap kanina. Kahit na nalinisan naman na namin to kanina nung kinatay namin, kailangan natin linisan at lamasin sa asin para matanggal yung lansa at dulas niya. So mag-start na tayo magluto. Gagamit ako ng bob para dito kasi masarap pag butter yung gagamitin natin panggisa sa ating pagluluto ng chicken apritada. Una kong ginisa ay yung ating bawang. Then kapag lumalabas na yung aroma, isusunod na rin natin na ilalagay yung ating sibuyas. So, haluin lang natin to ng haluin hanggang sa makita natin na transparent na yung sibuyas gaya nito. So, dito pwede na natin ilagay yung ating manok. So, pansinin nyo, hindi ko ginisa yung ating kamatis kasi gusto ko masangkutsa muna yung ating karneng manok. Naglagay ako ng laurel at 1 teaspoon ng paminta at 2 tablespoon ng patis. At para din po kasi sa akin mga mami, ang pagsasangkutsa ng karne bago natin lutuin ay nakakadagdag linamnam at syempre nakakatanggal din ng lansa lalo na kung karneng manok ang ating lulutuin. Ngayon ay takpan natin, balikan natin ng 5 minutes. So, after 5 minutes, makikita ninyo na yan po ay magtutubig. So, ang gagawin lang po natin ay haluin lang po natin. Then, dito ay pwede na natin ilagay yung hiniwa natin na kamatis, haluin. Pagkatapos ay tatakpan ulit natin to at hayaan natin ng mga at least 10 minutes. Ngayon, makalipas ang 10 minuto, hahaluin po ulit natin at kung mapapansin ninyo, wala na yung liquid kanina. So, ang gagawin lang po natin, dito ay maglalagay na tayo ng mga gulay at ang ating pangsasabaw. So, nilagay ko na yung carrots at yung ating patatas. Naglagay din ako ng 350 ml na lemon lime soda kasi hindi ako rito maglalagay ng sugar. Ito lang yung magbibigay linamnam. Naglagay din ako ng 200 ml ng tomato sauce. Pwede rin po ang half cup ng tomato paste. I-mix lang natin. Ayan, dahil malambot-lambot na po itong ating manok, hindi naman po kasi ito yung inahin na nangingitlog kaya hindi pa siya makunat. So parang ito yung nagdadalaga. So ang gagawin natin, takpan ulit natin hanggang sa mapalambot natin. So ayan mga manay, dahil okay na at ang bango na ng ating chicken apritada. Pero hindi pa tayo rito natatapos dahil titimplahan pa natin to syempre. So dito, hinalo-halo ko lamang po at dahil excited na yung aking mga anak, nako paniguradong tataob na naman ang isang kalderong kanin dito sa aming kusina. Ngayon ay naglalagay na ako ng ating red bell pepper. Meron din tayong green peas at syempre dagdag pampalasa, naglagay ako ng 3 tablespoon ng oyster sauce.
Naglagay din ako ng 1 teaspoon ng asin kasi kailangan tikman nyo po ha. Depende po kasi yan sa timpla ninyo na nais. Pwede kayong maglagay pa ng mga dagdag pampalasa na gusto nyong magpasarap ng ating chicken apritada. At eto na, dahil okay na to, hayaan lang natin ng 5 minutes at pwede nang iserve. At eto na nga mga manay, ang ating napakasarap na chicken apritada na siguradong magugustuhan po ng inyong pamilya. Again mga manay ha, hindi lang to pang ulam na pwede natin ihain sa ating pamilya. Pwede mo rin tong pagkakitaan lalo na kung meron kang karinderya o kung nag-iisip ka ng dagdag idea na pwede mong idagdag sa iyong panghanda sa palapit na okasyon sa inyong pamilya. Again, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At paalala nga po pala mga manay ha, baka mamaya biglang may mag-comment dyan na manay wala ditong native chicken na nabibili, so hindi ko na yan matatry. Pwede niyo po pa rin yan lutuin, pwede kayong gumamit ng mga nabibili sa palengke na manok o sa grocery. So ang pinagkaibahan lang po meron kaming alaga at alam naman natin kapag native chicken mas malasa. Pero same procedure pa rin naman at mas mabilis nga lang pong maluto yung mga nabibili sa palengke. So ayan, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!